Guys, meron tayong i-review ngayon. First time kong mag-review ng ganito at sobrang na-excite ako. Meron tayong B-Link SE14 Intel Core Ultra 512H. Bali, mini PC to, yung frequency niya is nasa 4.5 GHz. Meron din tong 1TB na storage at 32GB na RAM. Hindi lang basta-basta 32GB yan, naka DDR5 pa siya. Kaya samahan nyo ako sa video nito at marami tayong pag-uusapan dito sa B-Link SE114 Intel Core Ultra 512H. Okay guys, first time kong mag-review ng ganitong mini PC, pero may alam naman ako sa PC dahil content creator ako at gumagamit ako ng isang PC dito na medyo malakas-lakas talaga. So itong PC na to, hindi ko in-expect kung anong kakayahan niya at sinabi nila sa akin na pang gaming daw tong PC na to. Nung nakaraan kasi, nung sinend sa akin to, yung presyo na to is nasa 43,000 to 45,000. Pero ngayon may bagong link tayo, ang presyo naman nito ngayon is nasa 30,489. So nagbago yung presyo nila, hindi ko alam kung bakit. Pero para sa akin, sasabihin ko na sa inyo na napakasulit nito. Tignan natin yung mga tinest kong games dito tsaka kung anong kaya nito sa video editing. Pero bago ang lahat, i-unbox muna natin. Sa box meron tayong ganyan box, napaka-simple lang. Sa loob ng box meron tayong HDMI cable dito at power brick at syempre yung unit natin na B-Link SE114. Ang processor nito is Intel Core Ultra 512H at yung processor nito is Intel Core Ultra 512H. Mamaya sabihin ko sa inyo kung anong benchmark na nakuha natin. Pero yung max frequency nito is 4.5 GHz at yung processor base power naman nito is nasa 28 watts. Sa materials naman na ginamit dito nung i-unbox ko siya, para siyang Apple na mini PC rin, parang ganun. At pinagkaiba lang nila, kakaiba lang yung logo nito. Sa harapan naman meron tayong power button dito, tapos 3.5 na audio jack, isang Type-C port at USB port. Sa likod naman meron tayong tatlong USB 2.0 dito, isang internet port, display port, isang Type-C port at yung pinaka last na port naman para sa power niya. So napakasimple lang talaga. Then sa taas ng mga port na yan, nandito yung ventilation natin. At nung sinubukan ko to habang nag-i-edit, napaka-silent lang talaga ng file niya. Yun yung nagustuhan ko dito sa mini PC na to. At pumapalag din to sa editing. Kahit na meron lang tayo dito na iGPU. Ang iGPU pala nito, 7 cores siya. Ang tawag nila is Intel Arc Graphics. So yun yung nakalagay dito na iGPU niya. Pero sa pag-test ko naman, habang ine-edit ko yung mga videos ko sa mga nakarang videos natin, pumapalag naman talaga siya. At yung isang Type-C port naman pala dun sa likod, Thunderbolt 4 na rin po yun. At mabilis na po yun kasi umaabot siya ng 40 Gbps. So hindi kayo problema kung sakaling may files kayong malaki, mabilis na po doon dahil naka Thunderbolt na po tayo dito. Para may idea kayo, yan, ito yung CPU natin, Ultra 5 nakalagay. Yung code name niya, Mature Leak, tapos 28 watts. Yan. Meron tayo sa CPU Z, sa mainboard naman niya. Yan, sa memory. Yan, naka DDR5 tayo dito na 32GB. Mabilis po yan. Imagine mo sa mini PC, di ba? Naka DDR5 ka na. Unlike sa PC ko, naka DDR4 lang ako doon. Sa graphics naman yan, Intel Arc. Dito naman sa benchmark ng CPU Z, nakakuha tayong 704 na score. At hindi ko alam kung malakas siya na, pero kung may idea kayo, pwede kayo mag-comment sa baba. So meron tayong AMD Ryzen 9 dito na nasa baba ng Ultra 5125H natin. Ito parang pang laptop halos itong mga to. Yan. At nilampasan niya yung Intel Core i7 na 12650H, Intel Core i5, i7 din Ryzen 5 na 7600, Ryzen 9. Yan, yung mga lipasan niya. Pati yung Intel Core i9, 11 Gen yata to, 900K. Yan. Sa mga nakikita ko dito, halos pang laptop. Yung iba dito talagang mamahalin talaga. Parang nasa 70k o 90k yung mga ibang laptop dito nung nakita ko sa mga specs. Pero hindi ko alam kung mas malakas yung GPU nun kumpara dito sa processor niya. Pero sa nakikita ko sa processor niya, nilampasan niya yung i9, i5, i7. Sa nakikita ko talagang malakas siya. Pero pwede kayong mag-comment dyan kung mali ako o tama ako. Sa nakikita ko parang malakas talaga siya compare sa mga nandito sa baba. Yan yung mga nilampasan niya dito sa baba. So sa sini-benchmark naman, nag-benchmark din tayo dito. Ang nilampasan naman ito, nasa 123 tayo. Mas malakas po yung AMD Ryzen Threadripper 299W to, nasa 3000 points. Pangalawa po yung Intel Xeon na W3265 CPU. At pangatlo po yung AMD Ryzen na Threadripper 195C, nasa 16,100 points. Yan, 30,000 points pala yung number 1. At meron tayo sa number 4, ito yung sa atin na Intel Core Ultra 512H. Meron tayong 12,275 points. At nilampasan niya Intel Core i9 9880H CPU, yan. AMD Ryzen 7, Xeon, yan, i7.
Yun, halos nilampasan niya yung mga malakas na pang laptop talaga. So yan po yung nakuha nating score, nasa 12,000 po tayo. Dito naman sa 3D Mart, meron tayong 2,886 points. Kung di ako nagkakamali, ang mataas na points dito is nasa 4,000 points. Pero dito nakalagay green. So yan po yung nakuha natin. Sa graphics naman po to, pero ang nakuha lang natin is 21.38 na FPS. Medyo mababa to, pero check natin sa gaming mamaya. Actually, nagulat talaga ako sa gaming dito. At last, dun sa Heaven benchmark, nakakuha tayo dito ng FPS na 84 na average. Score natin is nasa 2,124. Sa tutusin lang, malakas po to. Yan, sa nakuha natin. Pero dito sa 3D Mart, nakakuha lang tayo ng mas mababa. Yan, 21 FPS. Hindi ko alam kung anong test ang nangyari dito, pero yun nakuha natin. Pero sa actual games naman, natuwa ako dahil dun sa Call of Duty, hindi to online na. Nakakuha ako dito ng 75 FPS. Actually, stable siya dyan. Hindi siya nawawala. 60 to 75. Mga ganun. Kahit nailagay ko sa high o kaya dun sa normal, ganyan pa rin nakukuha natin. Tapos, may mga dip siya ng mga konti kapag intense talaga yung kalaban. 49 to 50 at umaangat naman po siya. Yun yung maganda dito. At ginamitan ko to ng controller, palag na palag po siya. Hindi ko in-expect na sa ganito kalit na PC makakalaro tayo. At yung GPU naman ito o yung graphics card naman niya, hindi naman siya ganun kalakas talaga, pero yung CPU malakas po siya. At nung naglalaro tayo dito, hindi siya ganun kainit. Sinubukan din natin to sa Steam, naglaro tayo ng Asphalt Unite dito. Nakakuha naman tayo ng 60 FPS. At napaka-detailed din nung nakikita ko dito, kahit nailagay ko sa high, kayang-kaya niya. Pero baba ng konti yung frame nito. At ang nakukuha naman dito sa laro, sa actual na laro naman, 60 FPS po. At sinubukan ko naman dito yung online games. Naglaro tayo ng Farlight 84 at Valorant. Dito sa Farlight 84, nakakuha ko ng mataas na frame dito. Talagang masarap maglaro, 220 FPS to 40 FPS. Gamit din yung gaming controller natin. At minsan bumabagsak siya ng mga 130 to 150 at umaangat naman siya. At ang nakukuha kong temperature dito, nasa 80 lang. Hindi siya tumataas ng mga 90 o kahit na 100. Goods na goods pa rin po yan. At hindi naman siya ganun kalakas, as in talagang silent yung fan nito o hindi mo talaga siya maririnig. Yan yung nakukuha natin. Masarap maglaro sa Farlight 84. Pero dito sa Valorant, medyo nag-struggle talaga ako. Hindi niya kinakaya. Although playable naman siya, nakakuha ko ng mga matas na FPS minsan, nasa 200, minsan mga ganun, o kahit na 150. Minsan may frame drops talaga na sobrang lala. Siguro after mga 5 seconds lang, tapos tumataas naman siya. Hindi ko advisable na maglaro tayo ng Valorant dito dahil hindi niya kakayanin talaga at talaga mabubisit ka lang at matalo ka sa game kasi bumabagsak nga po yung frame dito ng sobrang lakas talaga. Kaya kung lalaroin nyo to sa Valorant, hindi po siya pwede. Pero sa mga ibang games, yung mga hindi naman heavy graphics talaga, nasa mga settings lang tayo ng mga low o kaya mga medium, kayang-kaya na po to. Pero ang pinakabilib talaga ako dito sa unit na to na mini PC, pwede po siya sa editing kahit na 4K. Kung maalala nyo yung review ni Kotman, kung napanood nyo na yon, si Kotman YT, yung PC na ginagamit nyong pang-edit, talagang iniwan niya, hindi niya na ginamit dahil dito sa mini PC nito. So para sa akin, sa mga content creator, kailangan nyo po to, lalong-lalo na kung 1080 lang, kayang-kaya na po to. Kahit na yung mga short natin o kaya yung mga kahit na 4K 30 FPS o 60 FPS pa yan, kayang-kaya. Ang problema lang po dito yung rendering time. Yung rendering time ng 4K siguro sa 10 minutes, mga 15 minutes o 20 minutes bago niya matapos, which is okay pa rin para sa ganitong PC. Yung 4K na video ko na ini-edit ko dun sa PC ko, naka RTX 3070 ako, umaabot yun ng mga 10 minutes kapag 20 minutes na video. Dito parang doble siya, parang pag yung 10 minutes na video ko, yung render time naman nito is nasa 20 minutes po, which is good pa rin. Talaga maghihintay ka lang, hindi lang siya ganun kabilis talaga sa render, pero kapag marami kang mga text, marami kang ginagawa talaga, kahit ng mga patong-patong pa yung mga ginagawa mo, kayang-kaya na itong PC na to. Doon talaga ako nabilib sa kanya. At the same time, yung mga ibang games naman na nilaro natin, kayang-kaya naman. Wag lang sa mga heavy graphics na ganito. At dun sa Valorant pala, meron palang Vanguard issue yun. So ang ginawa ko dito, pumunta ako dun sa BIOS ko, inayos ko yung secure boot, okay na po, wala siyang Vanguard issue. So siguro may solusyon pa dito sa Valorant para mas smooth pa yung paglalaro natin dito. Pero nakaka-enjoy naman talagang laruin tong Valorant na to. At sa mga ibang games, kayang-kaya naman po. So ayun, medyo maikli lang to. Kung may mga tanong kayo, yung specs ilalagay ko dyan sa description. At yung link naman nasa description din o kaya dun sa comment section. So I hope na nakatulong ako sa inyo. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa channel ko at hit yung bell icon para sa mga ganitong unboxing reviews, bagong kaalaman at katarantaduhan sa channel na to. Once again, ako po si Paul. Just try, oh my, got only one life, got only this time, we gonna get it right, you gotta let go.
of those who don't belong in your tribe. So